Ha? Rawr! Uy, ang laki ng kwek-kwek. Rawr! Lo, mukha ba akong kwek-kwek? Napakabobo naman nito. Halimaw ako at kakainin kita. Rawr! Huh? Mama! Rawr! Mama! Rawr! Mama! Rawr! Huh? Mama! Ang mga nanay natin ang mga superhero sa buhay natin. Bata pa lang ako, si mama na ang tagapagtanggol ko kapag may mga umaaway sa akin. Kwento ko sa inyo yung sinugod ng mama ko, isang teacher ko nung elementary ako. Sanay naman ako sa mga palo at pingot ng mga teacher ko sa akin noon. Pero meron din akong teacher na nagpaiyak talaga sa akin. Meron ako isang teacher na nagtitraining sa akin mag-drawing. At lagi niya akong sinasali sa mga poster making contest. Minsan kahit may klase ako, tinatawag niya ako para mag-practice. Japay, pinapatawag ka raw ni sir. Punta ka raw sa art room. Magdodrawing daw kayo. Ah sige, pakisabi kayo sir, sunod na lang ako doon. Tapusin ko lang tong activity namin sa science. Anong paki ko? Maya-maya pinuntahan ko na si sir sa classroom niya at napansin kong nakasimangot na mukha niya pagdating ko. Sir, good morning po. Paglingon niya, bigla niya na lang akong sinigawan at pinagmumura ng teacher ko. At dahil hindi ako sanay makarinig na mura at masasakit na salita, napaiyak na lang ako. Susumbong kita sa mama ko. Pag-uwi ko ng bahay, nagsumbong agad ako sa mama ko. Ha? Oh, Jeff, ba't parang malungkot ka? Yung teacher ko po kasi, Oh, anong ginawa ng teacher mo? minura po ako. Ano? Anong klaseng mura? PI po. Siyempre nagalit mama ko. Kaya kinabukasan, pinuntahan niya agad yung teacher ko para kausapin. Sir, anong kasalanan ng anak ko? Ba't niyo raw po siya minura kahapon? Ba't naman ho ganun, sir? Sa bahay, kahit sobrang kulit po niya ni Jepoy, hindi po nakarinig sa akin ng mura yan. Pasensya na po kayo. Di na po mauulit. Bumait naman ulit yung teacher kong yun pagkatapos kausapin ni mama. Oh, Jeff, nakausap ka na pala yung teacher mo kanina. Ano pong sabi? Basta nakausap ko na, huwag ka na maraming tanong. Basta sumbong mo agad sa akin kapag inulit-ulit, ha? Opo ma. Mula na naramdaman ko may tagapagtanggol ako at hindi ako hayaan ni mamang may manakit sa akin. Naalala ko ng mga bata pa kami, kapag may hinahanap kaming isang bagay, ganito laging sinasabi ng mama namin. Lo, ma, nakita mo ba yung lapos ko dito sa bag? Aba malay ko, ako ba gumagamit? Pagkatapos ng gamitin, kung saan yung tinatapon. Mga burara kasi kayo. Lo, pero minsan si mama naman ang naghahanap. Teka, nasa yung posporo ko dito? Jeff, gisingin mo na nga si Jenny. Pagtulungan yung hanapin yung posporo. Uy Jenny, gising ka na raw, sabi ni mama. Hanapin raw natin yung posporo. Uy Jenny. Ay, naantok pa ako. Jenny, anong ginagawa mo dyan? Ba't siya ka naghahanap? Huh? Paano mapupunta yung posporo dyan sa lagayan ng damit? Aga-aga pinapasakit yung ulo ko. Yes, nakita ko na. Ah, sige, akin na. Sa wakas, nakita ko na yung hinahanap kong lapis ng isang araw. Yan ba pinapahanap ka? Bisit! Aray! Naranasan ko rin noon ng mapagalitan o masermonan ni mama kapag may ginawa akong mali. At dahil bata pa ako noon, dinadamdam ko lahat ng mga sinasabi sa akin ni mama. Lagi na lang ako pinapagalitan dito. Hindi niya na ako mahal. Minsan sumasagi din sa isip ko na mag-less na lang sa bahay. Oh, Jeff, saan ka pupunta? Ba't meron kang dalang bag? Maglalayas ka na ba? Oo ma, alis na ako. Lagi niyo lang pinapagalitan dito. Bakit? Kaya na ba ng buto mo? Tigilan mo ako. Kala niyo hindi ko kaya. Kaya ko. Pengin pa masahe. Di ko rin naman tinutuloy yung paglales ko noon. Natatakot kasi ako makuha ng aswang sa gabi kapag lumabas pa ako. Tuwing linggo ng gabi, pinaplansya na ni mama yung mga school uniform namin kinabukasan. Habang nanonood naman kami ni Jenny ng paborito naming palabas. One time habang nanonood kami ng TV, may naalala ako bigla. Hala, may assignment pala kami bukas. Nakalimutan ko sabihin kay mama. Lagot ako. Hey, Jeff, ba't parang malungkot ka? Nakalimutan ko sabihin kay mama. May assignment pala kami. Pasahan na bukas. Naku, yari ka. Mama, may sasabihin daw si Kuya Jeff. Ha? Ano yan? Shh! Ano ba yun, Jeff? Anong sasabihin mo? Mama, pinagdadala po kami sa school ng Manila paper sa pentel pen. Bukas dadalhin. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Inuunan nyo paglalaro sa labas.
Dumaan ng Sabado-Linggo, hindi kayo nagsabi. Tapos kung kailang gabi, saka kayo magpapabili. Sarado ng mga tindahan. Saan nyo ako paghahanapin ng Manila paper na yan? Bukas na lang bumili ng umaga. Nakabili naman kami ng Manila paper kinabukasan. May kasama nga lang sermon. Jenny, may joke ako. Hindi pa nga sinasabi yung joke, tumatawa agad. Baliw. Hulaan mo ano to? Huh? Ano? Uod. Eto. Ano? Gunting. Eto. Ano? Kamay. Yan, dyan kayo magaling sa katarantaduhan. Lo, Pero pagliligpit ng hinigaan at paghuhugas ng pinggan, kailangan pa kayo utusan. grabe ka naman mo. Pero hindi naman laging masungit si mama. May times kinikiliti niya kami at nakikipagtawanan din siya sa amin ni Jenny kapag good mood siya. Isa sa kinakatakutang mangyari sa mga magulang natin ay ang magkasakit sila. Dumadaing sa sakit ng tiyan si mama noon at abnormal na lumalaki yung tiyan niya kahit di naman siya buntis. At dahil wala kaming perang pampa-ospital, sa albularyo lang isa't halamang gamot na lang siya umasa, nagagaling siya. Pero kahit may nararamdaman siyang sakit noon, inaasikaso niya pa rin ako. Naalala ko nung umuwi ako sa bahay namin na sobrang pagod na pagod dahil sa pagtatrabaho ko sa Jollibee. Oh Jeff, nandito ka na pala. Kapagod mo? Oh siya, kumain ka na sa taas. Nakatakip yung ulam mo doon sa may lamesa. Ikaw ma, kumain ka na? Oo, kumain na ako kanina tanghali. Sa'yo na lang lahat yung ulam. Pag angat ko ng takip, yung paborito kong ulam na adobong manok ang niluto pala ni mama. Napaka-memorable sa akin ng adobo dahil yun ang ulam na nagpapaalala sa akin ng pag-aasikaso sa akin ng mama ko noon. Dahil wala rin ako kakayang mapagamot si mama noon, ang tanging magagawa ko lang ay magsimba at ipagdasal sa Panginoon na gumaling siya. Lord, wala na po akong ibang hihilingin sa inyo. Pagalingin niyo lang po yung mama ko. Lord, nakikiusap po ako sa inyo. Bigyan niyo pa po siya ng mahabang buhay para po makasama ko pa po siya ng matagal. Lord, please, pagalingin niyo po yung mama ko. Minsan pag may pera ako, binibilang ko si mama ng sampagita at sinasabit niya yun sa mga santo namin sa bahay kung saan siya nagdadasal. Habang lumilipas ang araw, lalong lumala lang sakit ni mama hanggang sa dumating yung araw na kinakatakutan ko. Unti-unti na siya nanghihina at halos hindi niya na rin ako makilala. Ma, dito ako matutulog sa tabi mo ha. Sana pagising ko, magaling na po kayo. 19 years old lang ako nun and I was so helpless. Di ko na alam kung saan ako hingin ng tulong para mapagamot si mama. Hindi na rin maasahan ni mama ang iba kong kapatid. Parang wala na silang interes alagaan si mama sa edad niya. Lalong-lalo na yung panganay at pangalawa naming kapatid. At tanging ako lang, si Jenny at si Ate Daday lang ang may totoong malasakit kay mama. Hanggang sa di ko na malaya, nakatulog na pala ako sa tabi ni mama nun. Bigla akong ginising ng kapitbahay namin. Tinawagan daw siya ng panganay naming ate at sinabing dali na raw namin si mama sa ospital. Pero imbis na ambulansya, sa taxi kami isinakay. Buong akala ko sa ospital kami pupunta pero hindi pala. That time nakupo si Jenny sa harap. Kausap niya sa phone yung panganay naming ate at tinuturo niya sa taxi driver kung saan kami dadaan. Mama, lumaban ka. Kuya driver, pwedeng pakibilisan po. Hanggang huminto ang sinasakyan naming taxi sa isang misyonaryo. Isa yung institusyon na kumakalinga sa mga matatanda at kapuspalad. Meron ding simbahang malapit sa misyonaryong yun. Noong mga oras na yun nagtataka ako, ba't doon kami huminto? Maya-maya pa, nakita ko yung panganay kong ate na nakikipag-usap sa security guard sa harap ng gate. Pero di kami agad pinapasok. Tumagal pa ng ilang minuto bago kami pinayagang papasukin. Mama, pwede na raw tayong pumasok. Nung time na yun, parang naghahabol na si mama ng hininga. Mama? Ma, gumising ka. Mama. Mama ko. Saktong alas 6 biglang tumunog yung kampana mula sa simbahan na malapit sa amin. At yun din ang oras na nalagutan ng hininga si mama. Habang katabi ko siya sa loob ng taxi. Mula noon, nagpa-flashback sa akin lahat ng mga alaala. Sa tuwing makakarinig ako ng tunog ng kampana sa simbahan, nung araw mismo na nawala si mama. Ma, birthday ko po ngayon. Alam ko pong masaya na po kayo ni Papa dyan sa langit. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay niyo sa akin at sa aking anak. Huwag niyo po akong alalahanin. Maayos naman po ang kalagayan ko dito. Kahit matagal na po kayong wala, sobrang namimiss ko po kayo ni Papa. Mahal na mahal ko po kayo.
Kahit hindi ko kasama sila mama at papa, nararamdaman ko pa rin ang presensya nila. At naniniwala ako hanggang ngayon na hindi pa din nila ako pinapabayaan. Ang mga tatay natin ay haligi ng tahanan. Sila rin ang katuwang ng mga butihing nanay natin sa pagtaguyod ng pamilya. At isa sa katangian ng mga tatay ay pagiging masipag. Minsan, nagigising na lang kami sa umaga, nakikita namin si Papa nag-aayos agad ng electric fan habang nagkakape at nag-iyosi sa may papag namin. Ewan ko ba? Ang hilig talaga ng mga tatay natin magkutingting ng kung ano-ano kahit di pa naman sira. Minsan naman nagkakarpentero naman si Papa kahit alas 7 pa lang ng umaga ng linggo. Ang sarap-sarap pa ng tulog namin nun eh. Tapos sumasabay pa yung tatay ng kalaro namin nag-welding sa labas. Sigurado magigising ka talaga ng wala sa oras. Ingay! Naalala ko, takot talaga kami sa ipis ni Jenny noon. Buti na lang, on-call pest controller ang trabaho ng papa namin. Siya yung pumupuksa sa mga peste tulad ng anay at ipis sa mga opisina at sa mga bahay-bahay. Kaya kapag nakita si Papa ng ipis na gumagapang sa bahay namin, parang wala na lang sa kanya. Minsan nga nung may lumapit na ipis sa kanya, bigla niya na lang itong tinakma. Tuntua kami nun eh. Pinisil-pisil pa nga niya ito nung pinakita niya sa amin eh. Tapos pinunit niya ito ng pira-piraso na parang papel sa harap namin. Nawindang talaga kami ni Jenny nun eh. Ngayong malaki na ako, hindi na ako masyadong takot sa ipis. Slight lang. Huh? Ano? Babad na ako dito, oh. Baka pwede mo namang, hoy, ano daw? Ano pwede mo namang, tama na nga. Mahilig uminom ng alak si Papa. Parang tubig na nga lang sa kanyang alak eh. Mama, pengin tubig. Ay nako Jeff, may ginagawa ako. Hingi ka na lang ng tubig yan sa papa mo. Huh? At dahil nahiya akong humingi kay Papa nun, uminom na lang ako sa baso niya. Akala ko tubig gin pala. Ang pait. Huh? Morris, alis lang ako saglit ha. Bibili akong pang-ulam natin para mamayang gabi. Sige. Baka mag-inom ka na naman dyan, Morris ha. Huh? Paano ako iinom, Letty? Hindi mo naman ako binigyan ng pambili. No, siguraduhin mo lang. Ibibitin talaga kitang patiwarit dyan. Ang dami mo namang sat-sat. Umalis ka na nga. Jepoy. Huh? Bilan mo nga akong isang gin sa tindahan. Hala, sabi ni Mama, huwag ka na raw iinom ah. Hindi, pampaantok lang. Ayoko pa. Pag uminom ka ng alak, malalasing ka na naman eh. Tapos pag uminom ka, magwawala ka. Tapos aawayin mo na naman si Mama, mag-aaway na naman kayo. Manang-mana sa nanay niya to. Puro sat-sat. Sige na, dali na. Bili mo na akong alak sa tindahan. Sa'yo na sukle, bili kang gusto mo. Ha? Yay! A few hours later. Ha? Ega muna. Morris, lasing ka na naman! Hindi ako lasing! Minsan inaabot na si Papa ng hating gabi o madaling araw ng uwi dahil sa pakikipag-inuman niya sa kumpare niya. Kaya nag-aaway sila ni Mama. Aba Morris, buti naisipan mo pa umuwi. Sang lupalop ka na naman ng impyerno nagpakalaseng. Hindi ako lasing. Gabing-gabi ka na nga umuwi, lasing ka pa. Pero issue ka talaga sa akin kahit kailan. Imbis na magbigay ka pang gastos dito sa bahay para sa mga anak mo, pinambibili mo pa ng alak. Napakulang nga mo talagang buwisit ka. Kasing yawa. Naruhin din ako sa bunganga mo. Nagigising na lang kami bigla sa away nila. Pero nasanay na rin kami. Didilat saglit, sabay tulog ulit. Kinabukasan, naantok pa ako. Jeff, bili mo ang kape sa kasukal sa tindahan. Sobrang ingay nyo kagabi. Di ako nakatulog ng ayos sa inyo. Puro kayo sigawan ni Papa. Ay, nako. Teka. Asan nga pala si Papa? Nako, bilisan mo na. Dami mo pang tinatanong. Bili mo na lang pinapabili ko sa'yo. Lo, paglabas ko nakikita ko si Papa nakandusay na lang sa lupa sa labas. Pag nag-aaway kasi sila Mama at Papa noon, hindi siya pinapayagan ni Mama matulog sa loob. Kaya sa labas siya ng bahay natutulog. Kahit papano, may kabutihang dulot pa rin naman ang paglalasing ng Papa namin noon. Iniipon namin ni Jenny lahat ng mga bote ng alak ni Papa. Nag-aabang kami na may dumang magbobote sa amin. Tapos binibigyan kami ng barya kapalit ng mga bote. May pambili na kaming chichirya. O diba, madiskarte?
Isa rin sa mga memories sa papa namin noon, may dala siyang pasalubong sa amin ni Jenny pag nauwi siya galing trabaho. At bukod sa pagkain, nag-uuwi din siya ng kung ano-ano na hindi namin makakalimutan. Minsan nag-uwi siya ng upuan na umiikot na may gulong. Galing daw yun sa office nila. Ginawa naming laruan ni Jenny yun noon. Pinaikot ko siya hanggang sa mahilo siya. Whee! Isang araw naman nagdala siya ng misteryosong kahon. At ang laman nun, mga lumang manika. At isa sa mga manikang yun, may isang medyo kakaibang itsura. Kulay brown, nakasimangot, at parang nalilisik ang mga mata. Papa, saan galing to? Galing yan sa sinervisan ko. Hindi na raw magagamit ng anak niya, kaya binigay na lang sa akin. Di ko nga lang natanong kay Papa kung buhay pa o tsugi na yung batang may-ari ng mga manika. Mama, si Kuya Jeff na nanakot dito. Takot. Jenny, pangit. Mas cute pa nga to sa'yo eh. Huh? Huh? Skyler, ito na ang noodles mo. Kain ka na. Huh? Yehey! Dada, may tanong ako. Oh? Ano yun? Nilulutuan ka din ng papa mo ng noodles nung bata ka? Oo, minsan nilulutuan niya rin ako. Eh di mabait din yung papa mo, Dada? Medyo. Naalala ko nung bata ako, nilutuan din ako ng papa ko ng noodles noon. Jeff, ito na ang noodles mo. Leti, kuha ka ng noodles dun sa kawali, marami pa dun. Sige. Jeff, kainin mo na tong noodles habang mainit pa, baka lumamig. Papa, ayoko na yan. Bakit? Binawasan mo na yan eh. Hindi, di ko binawasan to. Binawasan mo na yan. Nakita nga kita dun kanina sa likod eh. Okay na to. Sinabi ko nang di ko binawasan to eh. Basta ayoko na yan. Jeff, kainin mo na yan. Baka mapalo ka ng papa mo. Ayoko na. Bahala ka. Makulit ka! Mula nun hindi na ako nag-inerte sa pagkain, lalo na kapag nandyan si Papa. Baka mahataw na naman ako ng sinturon eh. Nung namatay si Mama, saka bumalik si Papa sa bahay namin sa Pasay. Doon na siya tumira at kasama niya na rin doon si Ate Daday. Ang dating maingay na bahay ay nabalot na ng katahimikan ng mga panahong yun. Kahit lagi nag-aaway sila Mama at Papa noon, ay sigurado akong namimiss niya pa rin si Mama. Ako naman kinupkup ako ng kapatid ko sa Tondo mula nang mawala si Mama. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa Jollibee para masuportahan ko yung sarili ko. Jeff, mag-in ka na, maraming tao. Sige ma'am, knowledge po. Hanggang sa dumating ang hindi ko inaasahan. Nagkasakit si Papa, tumaas ang lagnat, at tanging si Ate Daday lang ang nasa tabi niya. Hindi ko na nadalaw si Papa noon dahil sobrang busy ako sa pagtatrabaho. February 5, 2008, birthday ko noon. Nung umagang yun, nagpe-prepare ako sa bago kong a-apply ang trabaho. Maya-maya ay tumunog yung cellphone ko. Akala ko birthday greetings ang laman ng message na yun. Galing yung text na yun kay Ate Daday. Laking gulat ko nung nabasa ko yung text niya. Binasa ko yun ng dahan-dahan. Wala na si Papa. Para ako nasabuyan ng malamig na tubig nung mga oras na yun. Aminin ko may konting sama ng loob ako sa papa ko. Dahil di siya nagparamdam sa amin nung may sakit si Mama. Pero kahit ganun, masakit pa rin sa akin na mawawala siya. Pero kahit balibalig na rin ang mundo, siya pa rin ang tatay ko. 40 years old na raw si Mama nung pinanganak niya ako noon. Kaya menopause baby na raw ang tawag sa akin. At akong pinakabunso sa aming 8 magkakapatid. At dahil maraming beses na siyang nanganak, hindi na siya masyadong nahirapan pagdating sa akin. Maurice, tawagin mo nga aking komadrona doon. Para manganak na yata ako. Sobrang nahirapan daw siya nung unang yung beses manganak. Pero nung pinanganak niya ako, sobrang kalmado na daw siya. Siya na nga daw naglatag ng banig na higaan niya eh. Kwento rin sa akin ni Mama noon, nagulat daw yung kumadrona at si Papa pag uwi sa bahay nang makita na narawak siya mag-isa. Mare, nandiyan ka na pala. Nakapanganak na ako, hindi na kita naintay. Pakiputol na lang tong pusod ng baby ko at ako'y maglalaba pa. Hindi rin daw akalain ni Mama na babubuntis pa siya sa ganung edad at magkakaroon pa siya ng isang makulit na anak. At dahil akong pinakabata sa pamilya, ako ang madalas pagtripan ng mga ate ko. Jepoy, ang cute-cute mo talaga. Jepoy, may sasabihin ako sa'yo. Huh? Napulot ka lang namin ni Mama sa basurahan. Grabe ka naman. Jepoy, huwag kang maniwala dyan. Niloloko ka lang ni Ate Daisy. Kasi ang totoo, napulot ka lang namin sa tae ng kalabaw. Kala mo dyan, susubuko kayo kay Mama. Mama. Jepoy, ba't ka umiyak dyan?
Sabi po nila Ate Daisy at ni Ate Daday kanina, napulot niya lang daw po ko sa basurahan, pati po sa tain ng kalabaw. Talaga? Sinabi nila yun sa'yo? Hindi kompleto childhood mo noon, kundi kasi nabiyang napulot ka lang kung saan-saan nung bata ka. Wala naman ako masyadong childhood memories sa kuya ko. Bukod sabay kami naliligo noon, nagsabay din kami minsan nagpupo sa isang inidoro. Naalala ko noon si Ate Daday ang madalas magbantay sa akin nung bata pa ako. Daday, dito ka lang ha, alis muna ako. Ikaw muna magbantay kay Jepoy. Andyan yung biskwit saka choco drink niya sa higaan. Ma, nagala din kami ng barkada ko mamaya Aalis din ako. Anong gagala? Walang gagala. Uunahin mo pa yung barkada mo kaysa kapatid mo. Pumirmi ka dito sa bahay. Pwisit. Biskwit na Marie ang kadalasang pinapakain sa amin nung mga bata pa kami. Sarap. Psst, Jepoy, mukhang masarap yan Pengi ako. Ayoko. Sabi ni Mama sa akin lang to Damot. Pag nagpupo ka mamaya, huwag mo akong tatawagin para maghugas ha. Sarap. Ubus na? Kunin ko pa nga yung isang chocolate. Ate Daday, nakita mo dito yung chocolate ko? Hindi I-check mo dun sa ilalim ng higaan, baka nalaglag. Asan kaya dito? Hanapin mo maigi, baka nandyan lang yan. Meron talaga tayong kapatid na sasamahan pa tayo maghanap ng nawawalang pagkain. Pero ang totoo, sila talaga ang kumain. O diba, ang sarap sakalin? Meron din tayong mga kapatid na magaling magpatahan sa atin pag umiiyak tayo ng mga bata pa tayo. Ma, aalis ka? Sama. Ay nako Jeff, puro kasama. Saglit lang ako. Sama ka! Sama ka! Sige, magsapatos ka doon. Nagmadali na ako magsapatos nun. Ma, alis na tayo. Mama? Ma? Iniwan na yata ako ni Mama. Jepoy, huwag ka nang umiyak. Iniwan na ako ni Mama. Tayo na lang gagala. Kumain na lang kami ng Ate Daisy nun sa McDo at binilan pa niya ako ng laruan. At isa yun sa pinaka-memorable childhood experience sa kasama ko yung ate ko. Naalala ko, sinama rin ako ni Ate Daisy noon sa pinagtatrabahuan niya. Ama, sama ko po si Jeff sa trabaho ko. Bakit? Lagi ko po kasi siyang kinikwento sa mga kasamaan ko. Meron akong bunsong kapatid na sobrang cute, kaya gusto po nila makita. Sige. Ingatan mo lang yung kapatid mo, ha? Sobrang kulit niyan. Sige po ma, ako na pong bahala sa kanya. Sige. Ingat kayo. Thanks ma. O tara na Jepoy, alis na tayo. Bye-bye, Mama. Nagtatrabaho noon si Ate Daisy sa isang construction site ng ginagawang ospital sa may Alabang, pero alam ko office work lang siya doon. As usual, tuwan-tuwa yung mga kasama niya na makita ako. Ay Daisy, ang kit-kit naman ng kapatid mo. Hello, anong pangalan mo? Ba't niyo po tinatanong? May pera po ba kayo? Ang kit-kit talaga ng kapatid mo. Hello? Pagsapit ng gabi, doon kami natulog ni Ate Daisy sa may barracks nila. Mama, gusto ko na umuwi. Jepoy, huwag ka nang umiyak. Uwi na naman tayo bukas Pagka-uwi namin ni Ate Daisy sa bahay namin, yumakap agad ako kay Mama. Mama! Oh, hala Jeff, kung makayakap ka, parang isang taon mo akong di nakita ha. Nung bata ko, hindi ko talaga kayang malayo kay Mama ng matagal. Ewan ko ba? Sobrang nag-enjoy talaga ako sa pagiging bunso ko sa pamilya namin noon. Hanggang sa dumating sa buhay namin si Jenny. Mula nung dumating siya, nagkaroon na ako ng kaagaw sa atensyon sa mama ko, pati sa mga kapatid ko. Si Jenny ay anak sa pagkadalaga ng panganay namin. At tinuring na siyang totoong anak. Nung panahon yun, hindi ko maiwasang makaramdam ng konting selos. Oh Jeff, luto na yung hotdog niya. Tig-isa kayo ni Jenny. Hating kapatid kayo ha. Hati na naman. Puro na lang hati. Nung dumating ka, inago mo na lang lahat ng atensyon nila mama at papa. Pati na rin sila ate at kuya. Pati ba naman dito sa hotdog ko, may kihati ka pa?
Sumusobra ka na talaga. Ano, Jeff? Ba't nakadalala ka pa dyan? Anong hinihintay mo? Pasko? Lo? Di kalaunan, naging close naman kami ni Jenny. Halata naman, di ba? Isang araw, merong bisita sa bahay si Mama noon. Oh, Merly, kamusta? Napadaan ka? Jeff, bilang mga na merienda si Ate Merly mo. Soft drink, saka tinapay sa bakery. Naalala ko kapag may bisita kami noon, royal at tinapay na putok ang laging pinangmemerienda ng mama ko. At habang sila nagkukentuhan at nagtatawanan sa may papag namin, nakatunga nga kami ni Jenny sa gilid. Ay, Jeff, hingi ka ng soft drinks kay Mama. Huh? Ayoko, naiiyak ako eh. Ikaw na lang. Sige na, ikaw na. Mas matanda ka sa akin eh. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na sabi. Jenny, Jeff, ano ba yan? Wala lagot. Di ba sabi ko sa inyo? Pag may bisita, doon lang dapat kayo sa kwarta. Hindi kayo pwedeng lumabas hanggat hindi ko kayo tinatawag. Kahit kailan talaga kayo, may bisita o wala, pangapasoy kayo. Lo, wala naman tayong kwarto mo eh. Kurtina lang. Doon kayo sa igaan. At dahil wala kaming sariling kwarto, doon na lang kami nagstay ni Jenny sa mahigaan kapag may bisita si Mama. At kapag nakaalis na, saka kami lalabas. Sumisilip kami ni Jenny sa may kurtina kapag naramdaman namin na nakaalis na yung bisita niya. Uy, may natira pa. Jenny, tara. Tinitira na namin ng Jenny yung mga natirang soft drinks at tinapay pag nakaalis na yung bisita ni Mama. Naalala ko noon lagi lang kami nasa loob ng bahay ni Jenny. Jenny, Jeff, dito lang kayo ha. May pupuntahan lang ako. Pag may naghanap sa akin, sabihin niyo wala, kakaalis lang. Opo, Ma. Kapag kami lang ni Jenny naiiwan sa bahay, naghahanap kami ng pwede namin paglaruan. Rah! Huh? Mulsa! Kumuha kami ng 2 upuan. Tapos sinalakbungan namin ng kumot na parang bubong. Tapos nilagyan namin ng banig sa kaunan, may bahay-bahayan na kami. Kuya Jeff, laro tayo. Huh? Kunyari, ako yung nanay. Ah, tapos ako yung anak mo. Hindi. Ikaw na lang yung aso ko. Tatawag ka lang ng ganito. Arf, 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 arf. Lo, nakakatawa yun. Mas bagay nga sa'yo maging aso eh. Mukha kang chihuahua. One time, kumuha kami ng tuwalya sa aparador. Tapos sinot namin na parang si Superman. Astig, di ba? Pinatong namin yung maliit na mangko sa ibabaw ng papag. Tapos ginawa namin padulasan. O Jenny, tara, magpadulas ka na. Ayoko, ikaw muna. Baka mahulog ako. Masyado ka naman takot. Huwag kang mag-alala, matibay naman to eh. So, ako muna nag-try. Whee! Ang galing! Ay, hala. Aray ko. Kwento ko sa inyo yung nakakatawang karanasan ko habang pinapagalitan ako ng mama ko noon. Isang gabi, pinapagalitan ako ng mama ko habang si Jenny ay nanonood lang ng TV noon. Maya-maya, bigla ako napatingin kay Jenny. Huh? Be, buti nga. Lo, ang pangit oh. Nawala sa isip ko, pinapagalitan pala ako. Aba, Jeff, ano nakakatawa? Habang pinapagalitan ka, patawa-tawa ka pa dyan? Para ka nakakaloko ah. Si Jenny po kasi. Maya-maya pa, napatingin ulit ako kay Jenny. Sakto pagtingin ko sa kanya, bigla siyang humatsing. Lumubo pa yung sipon niya eh. O Jeff, huwag kang tatawa, huwag kang tatawa. Huh? Aray ka! Ayun, nakabalos tuloy ako ni mama ng walis dahil kay Jenny. Minsan napapagalitan tayo ng mga nanay natin. At minsan, hindi natin maiwasan magdamdam sa kanila. We have to understand na lahat ng ginagawa nila ay para rin sa atin upang matuto tayo sa buhay. Sabi nga nila, mothers knows best. Si mama ang superhero natin. Sila ang nagtatanggol at nag-aalaga sa atin mula bata pa tayo. At tulad sa ibang superhero, tayo bilang anak ang pinanguhugutan nila ng lakas. Pero sana sa pagtanda nila, sila naman protektahan at alagaan natin bilang sukli sa pag-alaga at pagmamahal nila sa atin. Hindi habang buhay kasama natin ang mga magulang natin. Kaya habang maaga pa, iparamdam na natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Maraming salamat po at Happy Mother's Day sa mga ina, mama, nanay at sa lahat ng ilaw ng tahanan. Una sa lahat, gusto magpasalamat dahil sinilan niyo ako dito ni mama sa mundo. Wala ako kung di dahil sa inyo. Sorry po kung wala akong pagkakataon na makasama ka at makabawi sa mga huling araw mo. I'm still proud to be your son kahit pula sanggero kayo. Proud ako dahil kahit lagi kayo nag-aaway ni mama noon, di po kayo naganap ng ibang babae bukod kay mama. Di ko man po nasabi sa inyo noon pero pa,
Mahal na mahal ko po kayo ni Mama. Miss na miss ko na din po kayo. I'm sure darating din po yung araw na magkakasama-sama rin tayo ni Mama. Di man perpekto ang pamilya natin noon, pinalaki niyo pa din po akong mabuting tao at tinuruan akong magsumikap sa buhay. If given a chance na ipinanganak muli ako sa mundong to, kayo pa din po ni Mama ang pipiliin kong maging magulang ko. Pasalamatan natin ang ating mga ama na nagtaguyod sa atin kahit gaano man kahirap ang buhay. Naging inspirasyon natin sila para magsumikap, na kahit meron silang bisyo, di pa din nila pinabayaan ang kanilang mga anak. Sa lahat ng ama, papa, tatay, daddy, itay sa buong mundo, saludo po ako sa inyo. Sabi nila mahalin natin ang ating mga kapatid dahil sila ang magiging katuwang natin sa buhay kung sakaling mawala na ang mga magulang natin. Sila ang ating pinakaunang best friend nung maliit pa tayo. Nararapat natin silang igalang at respetuhin, mas matanda man sila sa atin o hindi, para yun din ang ibalik nila sa atin. Aminin natin ang mga kapatid ang isa sa nagbigay kulay sa pamilya natin. Parte na sila ng childhood memories natin na di natin makakalimutan hanggang pagtanda.